Ayun, isang magandang araw pumuli sa ating lahat. Napakatagal ng panahon at napakarami na rin mga ngarang ngayon na nagsasabing totoo ang Diyos at ito ay babalik para kunin at dalhin sa langit ang mga nininiwala at nananampalataya sa Kanya. Sa patuloy na pangangaral na ito ay napakarami ng naniniwala at anumbalik sa Diyos, mga mahirap, mayayaman, mga edukado, at mga tanyag o kilalang tao sa lipunan. Dahil doon ay lubhang na bahala na ang pamunuan ng kadiliman. Nakita nilang mauubusan na sila ng mga kabig, mawawalan na sila ng mga tao dahil napakarami ng mga nagtayo ang Christian churches ngayon all over the world. At lahat ay naniniwala na sa Diyos, kaya biglang nagpatawag si Satanas ng emergency meeting. Ang paksa ng kanilang pagpupulong ay kung paano mapipigilan ng tao na lumapit, maniwala at sumamba sa Diyos. At higit sa lahat ay mapigilan ng tao na lumayo at talikuran ng makamundong gawain. Nagsuhestyon ng isang kampon mula sa likuran. Honorable Chairman Satanas, ano kaya kung papaniwalain natin ang mga tao na hindi totoong may Diyos, ipakalat natin na walang Diyos? Sumagot si Chairman Taning, luma na yan. Di matagal na nating ginagawa yan. Kaya nga sa kalumaan, ay wala nang naniniwala sa atin. At mula sa unahan ay may tumayo at naglatag ng kanyang suhestyon. Chairman Satanas, paigtingin lang natin ang information sa mga tao na walang Diyos, na hindi totoong may Diyos. Gamitin nating story ang mga nararanasan nilang dilubyo, dumaranas sila ng kahirapan at kamatayan dahil hindi totoong may Diyos. Walang Diyos na nag-iingat at nagpupuno ng kailangan nila. Maganda nga sana ang suhestyon mo, tugon ni Taning. Pero sa panahon ngayon, hindi bubo ang mga tao. Hindi na sila mauto natin gaya ng dati. Dahil sa makabagong siyensya, nagsisilabasa na ang mga ebidensya na totoong may Diyos. Kaya nga yung mga matatalino, mayayaman, may impluwensyang tao sa lipunan na dating kabig natin abay na sa kanila na, tumutulong na sa pagpapakalat at totoong may Diyos. Tumayo ang isang lalaki sa bandang gitna at sinabi, Ginoong Pangulo, Satanas, yaman din lamang na hindi na natin kayang pagtakpan ang katotohanang totoong may Diyos. Bakit kaya hindi na lang natin subukang paniwalain ng mga tao na matagal pa ang pagbabalik ng Diyos? Na mahaba pa ang panahon ang masasayang kung hindi sila mag-enjoy sa buhay sanlibutan. Matagal pa ang pagbabalik ng Diyos, kaya marapat na magpakasasa muna sila sa gawain ng sanlibutan. Matagal pa naman ang paghukom, mahaba pa ang oras para suwayin ang mga utos. Mahaba pa ang panahon para magpakasaya sa mundo. Matagal pa naman ang pagbabalik, kaya asikasuhin muna nila ang pagpapayaman sa mundo. Matagal pa naman ang pagbabalik ni Kristo, gawin na lang muna nila ang mga bagay na hindi nila pwedeng gawin sa langit. Matagal pa naman ang pagbabalik, kaya tikman muna nila lahat ng mga kasarapan sa sanlibutan. Para pag ando na sila sa langit, sila ang magiging bida sa kwentuhan. Marami silang may kwentong naranasan sa sanlibutan, samantalang yung iba ay walang may kwento kundi puro simbahan lang. Mukhang maganda ang iyong suhestyon, sabi ni Taning. Nais kong ang suhestyong ito ang ating ipatupad at ipakalat sa sangkatauhan. Ngayon din. At ito na nga ang kaganapan sa ngayon. Maraming Kristiyano kung tawagin, pero ang kilos at gawi ay hindi na naiiba sa gawi na sanlibutan. Marami sa ngayon ang tamad ng magbahagi ng salvation, ngunit masipag sa gawi ng mundo. Maraming mga ngaral ngayon ang naghahayo dahil support na dolyares. Nakakalungkot ano po, alam nilang mali, pero matagal pa naman kasi babalik si Jesus. Iyan na ang bagong trend na yon. Pinaplanuhan at dinaan pa pala sa TWG o Technical Working Group ng Konseho ni Taning. At ito na nga nag-effect na, kalat na sa buong mundo na matagal pa naman babalik si Jesus. Mag-enjoy muna tayo sa mundo. I hope na nagising po tayo or kahit na alimpungatan man lang sa bagong trend ngayon ng Diablo. Matagal pa ang pagbabalik ng Diyos. Maraming salamat po.